Tumayo na po tayo mga brother. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Nasapit namin muli ang sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat Ama, tuwing kami ay sumasamba, ipinadarama mo sa amin ang iyong banal na Espiritu. Palibhas ay nalalaman mo ang aming mga pinagdaraanan. Kaya sa aming mga pag-awit pa lang ng mga pagpupuri, inaaliw mo kami ng iyong banal na kapangyarihan. Salamat Ama ng napakarami. Tunay na napakabuti mo sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Halos 1 linggo ang lumipas sa buhay namin. Maraming mga tao'y nangapahamak. Ngunit kami, Ama, may buhay at may lakas. Nabubuhay sa ilalim ng iyong pangangalaga. Nagpapatuloy sa aming mga paglilingkod sa iyo. Sa kabila po ng maraming mga pagsubok. Salamat, Ama. Pinalalayan mo kami. Pinalakas mo kami. Ginamit mo ang mga pagsubok para lalo kaming maging matatag at matibay at laging magtiwala sa iyo. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka po ng aming mga abang kaluluwa. Tanggapin mo siya ng muli ang iyong mga anak. Patawarin mo na kami sa aming mga sala. Tanggapin mo ang aming mga pagpapasalamat. Nilulwalhati ka po ng aming mga kaluluwa. Panginoong Hesus, pamagitan mo po kami sa Ama. Salamat ng marami, Panginoon, sa pag-alalay mo sa amin, sa aming paglalakbay sa mundong ito. Maraming mga bagay ang maaaring puminsala ng aming karapatan. Salamat po sa pagtulong mo sa amin. Salamat ng marami, Panginoon. Ibinibigay mo sa amin ang lakas para lagi naming mapagtagumpayan ang lahat ng kasamaan at mga pain ng Diyos. Purihin ka aming Panginoon. Sinasamba ka rin ng aming mga puso. Tanggapin mo kaming lahat. Maawa ka, Panginoon. At patuloy mong basbasan ang aming mga abang kaluluwa. Ama, nakagaya kaming muli na tumanggap ng iyong mga aral. Mga salita mong ilaw at taglaw namin. Gabay sa paglalakbay. Tulungan mo po kami
na maging mananampalataya. Lagi naming ibuhay ang iyong mga aral para lalo kaming maging karapat-dapat sa iyong harapan. Malagi po kaming nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Tulungan mo po kaming manatiling matatag na langahawak sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Ang wala nang sino man sa amin ang makuha. Ito po sa aming pananalig, Ama, narinig mo ang aming mga pananalig. Sa buong panahon ng aming pagsambay, mamamalagi ka sa piling na. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, hindi po natin pinag-aalinlanganan na tayo bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw ay may pangakong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Subalit hindi po natin matatamo ang pangakong ito kung hindi po natin ito pagpapagalan. Hindi po sapat na sampalatayanan lamang ang mga pangako ng Diyos. Meron pong inaasahan ang Diyos sa mga lingkod niyang umaasa sa pangakong walang hanggang buhay. Nais niyang patunayan natin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya at gawa. Ano po ang dapat na maging pananalig ng mga umaasa sa walang hanggang buhay? Sa unang Timoteo, sa 6:12, ang sabi ng Biblia, gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka. Alang-alang sa pananampalataya. At kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Paano natin ito magagawa? Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikipagbaka. Alang-alang sa pananampalataya. Ano katunayang ginagawa natin ito? Ayun po, sa Lucas 8:13 hanggang 14, dapat nating mapagtagumpayan ang lahat ng nagsisilbing hadlang sa atin sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Ano-ano yun? Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang talinghaga tungkol sa uri ng mga naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mayroong nasa uring mahina o kulang sa pananampalataya. Ano kasamaan ng ganitong uri ng kaanib? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Ano pa? Mayroon namang mga kaanib na nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Ang ganito pong mga kaanib ay hindi nakatugon sa hinahanap ng Diyos. Na dapat maging conviction natin. Ano yun? Ang sabi kanina, gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya. Sa makatuwid, paano natin mapatutunayang ginagawa natin ang ating buong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya? Dapat po nating mapagtagumpayan ang mga pagsubok, ang iba't ibang alalahanin sa buhay, ang mga kayamanan o pagkahumaling sa mga bagay sa mundong ito, at ang mga kalayawan o iba't ibang kasamaan. Kung ang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nadaig ng mga bagay na ito, nangangahulugan lamang po na hindi totoong siya'y umaasa sa buhay na walang hanggan. Sino po ang dapat nating tularan na ginawa ang buong makakaya sa pakikibaka? Kaya hindi na pagtagumpayan kahit pa ng mga panggigipit at mga pag-uusig ang mga unang Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Ano ang mabigat na kalagayang kanilang binaka at napagtagumpayan? Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:8 hanggang 9, ginigipit kami sa kabi-kabila. Ngunit di nagagapit. Kapansin niyo? Pinag-uusig kami.
ngunit di nawawala ng kaibigan. Hindi na daig. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulog mo. Yan ang tunay na nakipagbaka, alang-alang sa pananampalataya. Tayo mga kapatid, napakatindi rin ang pag-uusig na ating nasasagupan ngayon. Pero huwag tayong bibitiw. Patuloy tayong makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Gawin natin ang ating buong makakaya para wag din tayong mapagtagumpayan. Sa halip ay tayo ang magtagumpay. Ano po ang dapat na maging pananaw ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo upang mapagtagumpayan ang lahat ng maaring sumira ng dakilang pag-asa? Katulad po ng naging pananaw ni Apostol Pablo at ng maraming mga naunang Kristiyano. Ano yun? Sabi niya sa Filipos 3:8, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Alin yun? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Yun ang pagka-iglesia ni Kristo. Si Apostol Pablo po ay maraming isinakripisyo sa buhay. Noong tawagin siya sa loob ng iglesia ni Kristo. Ano po ibig sabihin? Nagpakalugi siya upang ipangibabaw ang lalong mahalaga ang pagka-iglesia ni Kristo. Ano-ano yung isinakripisyo o ipinagpakalugi niya alang-alang sa pagka-iglesia ni Kristo. Bago po siya tawagin ng Panginoong Jesucristo sa paglilingkod sa loob ng iglesia ni Kristo, kabilang siya sa tinatawag noon na Sanhedrin. Nang katumbas sa ating panahon ay isang mambabatas. Taas ang kalagayan niya sa lipunan. Mayaman, makapangyarihan at maimpluwensyang tao. Subalit lahat po ng ito, ang sabi niya, itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Ito rin po ang dapat na maging pananaw natin upang madali at magaan nating mapagtagumpayan ang pagkahumaling sa mga kayamanan, sa iba't ibang intindihin sa buhay at mga kasamaan. Ang totoo, mga kapatid, marami na po sa atin marami na rin isinakripisyo alang-alang sa pananampalataya. Lalo na sa panahong ito ng matinding pagsubok sa iglesia. May mga nag-iwan ng sariling kapakanan sa buhay, trabaho, o hanap buhay dahil sa tindi ng pag-uusig. May mga kabataang naisakripisyo ang kanilang mga pag-aaral upang manahimik sa malayong dako. May mga sambahayan kung saan-saan na napadpad upang magtago dahil sa banta sa buhay at mga panggigipit. Ang lalong mabigat, mga kapatid. Tinakwil na tayo ng mga kapatid na malapit sa atin, pati ng ating mga mahal sa buhay. Subalit ano po ang naging pananalig natin? Hindi na maling mawala ang lahat sa atin. Huwag lang ang Diyos at ang ating Panginoong Kristo. Hindi na baling magtiis ng mga pag-uusig at kahirapan. Manatili lang tayong matatag sa ating dakilang pag-asa na ating tatamuhin pagdating ng araw na mabalan. Alin ang dakilang pag-asa na naghihintay sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ang kalwalhatian sa langit. Sapagkat ang sabi sa Filipos 3:20-21, tayo ay mga mamamayan ng langit. Sabi nga po ni Apostol Pablo, tayo ay mga estrangero lamang na naglalakbay at nakikiraan sa daigdig na ito. Meron talaga tayong sariling bayan na tunay na bayang inihanda ng Diyos para sa atin. Pero paano tayo makapananahan doon? Ang sabi ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang malwalhati. Kaya itong katawang taglay natin ngayon ay hindi mamamalagi sa atin. May meron itong kasiraan. Meron itong kamatayan. Pagka dumating ang kamatayan sa tao,
ano namamatay sa kanya? Ang kaluluwa. Yung kanyang physical na katawan, ano nangyayari? Yun ang nabubulok. Nagiging abo, nagiging alam mo. Alin ang nagbabalik sa Diyos? Ang Espiritu. Pagdating ng araw na mapalad, ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay unang mga mabubuhay na mag-uli pagdating ng Panginoong Hesus. Pero hindi na yung katawang taglay natin ngayon ang ibibigay sapagkat nasira na yun. Wala na yun. Anong katawan ipagkakaloob sa atin? Katawang malwalhati. Bakit malwalhati? Kasi wala ng kamatayan. Hindi na masisira. Hindi na mabubulok. Buhay na walang hanggan ang ibibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Meron ba tayong maihambing doon, mga kapatid? At tutumbasan ba ito ng anumang bagay sa mundong ito? Maaari bang ihambing sa kalwalhati ang sa atin ang mga nararanasan nating mga kapaitan at mga pagdurusa sa buhay na ito? Kasi sabihin ng kapatid, napakahirap po ng aming kalagayan. Napakabigat ng pagsubok. Mabagsik ang pag-uusik. Pag doon tayo nakatingin, baka dumating ang araw, mawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang ating nararanasan ngayon, kaya pwede ba natin itong ihambing sa kalwalhatiang sa atin pagdating ng panahon? Sa Roma 8:18, sabi ni Apostol Pablo, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maiambing sa kalwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Ganito rin sana ang ating maging pananalig, mga kapatid. Doon natin ituon ang ating paningin at ang ating pag-asa sa kalwalhatiang sa atin pagdating ng Panginoong Hesus Kristo sa araw ng paghukom. Kung sasabihin ng kapatid, ginagawa ko po ang buo kong makakaya sa pakikipagbaka, alang-alang sa pananampalataya. Marami na rin po akong mga sakripisyo at mga tiniis. Ang akin lamang pong pangamba bilang tao. Baka ako makabitiw. Dahil patuloy na lumulubha ang mga suliranin sa buhay, lalo na ang matinding kahirapan. Hindi naman tumitigil ang mga pag-uusik. Hindi naman nababago ang ating kalagayan bilang mga Iglesia ni Kristong nanindigan sa katwiran. Papabayaan ba tayo ng Diyos, mga kapatid? Sinong kaanib sa Iglesia ni Kristo ang iingatan ng Diyos sa gitna ng malaking pagsubok? Ang mga lingkod ng Diyos na mananatiling tapat sa Kanya. Hindi tayo papabayaan ng Diyos na mag-isa. Ano pangako ng Diyos kapag patuloy tayong naging matiisin sa Apokalipsis? Ang sabi, dahil tinupad mo ang aking salita na ikaw ay dapat maging matiisin. Iingatan kita sa panahong ito ng pagsubok na darating sa mga tao sa buong sanlibutan. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nakakaya po natin ang lahat ng ating pinagdaraanan araw-araw. Sapagkat hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Siya at ang Panginoong Jesucristo ang laging nag-iingat at nagbibigay sa atin ng proteksyon. Ano po ang mahalagang tagubilin sa atin upang lubos nating tanggapin ng gantimpala ang kalwalhatian sa langit? Sabi ng Biblia, panghawakan mo
panghawakan mo ang anumang iyong tinataglay upang walang sino mang makakuha ng iyong gantimpalang. Panghawakan natin matatag ang ating pananampalataya, mga kapatid. Huwag tayong bibigay kahit ano pang maranasan natin sa unahan ng paglalakbay. Huwag po nating papayagang maalis ng dyablo sa ating puso ang mga salita ng Diyos. Ano pa ang tagubilin sa atin upang hindi tayo pabayaan ng Diyos? Ang sabi sa Job, dapat tayong mamuhay ng malinis at matuwid. Hindi tayo nagkamali nung manindigan tayo sa katwiran sa gitna ng mga katiwalian at kasamaan sa loob ng iglesia. Huwag tayong bibitiw, huwag nating isusuko ang paninindigan sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos para lamang magbigay lugod sa tao. Tuloy tayong mamuhay ng malinis at matuwid. Ano ang garantiya ng Biblia? Ang sabi, kahit ngayon, ay agad kanyang tutulungan at ibabalik sa mabuting kalagayan. Sana po magsilbing inspirasyon sa atin ang matibay na pangakong ito ng Diyos na kahit ngayon, agad natutulungan tayo ng Diyos at ibabalik sa mabuting kalagayan. Sampalatayanan lang natin, mga kapatid. Isang araw mula ngayon, ang iglesia ay babalik ng Diyos sa dating malwalating kalagayan na pinangungunahan ng matuwid at makatarungang pamamahala. Lubos nating sampalatayan ang ibabalik ng Diyos. Ang maliligayang araw na tayo ay payapa at buong ganap na sumasamba sa Kanya sa loob ng Kanyang tahanan. Titigil ba natin ang mga pagpupuri sa Diyos dahil sa panggigipit at pang-aapi sa atin? Hindi. Si David man tulad natin ay nakaranas ng napakahigpit na pag-uusig at panggigipit mula mismo sa namahala sa bayan ng Diyos noon na naging tiwali at masama. Si Saul. Pero hindi niya pinayagang makapigil ito sa kanyang mga pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ano katunayan? Ang sabi sa awit 34, sa lahat ng pagkakataon, ang Panginoon ay aking pupuri. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko ititigil. Ano ang kanyang panawagan sa mga tulad nating inaapi at kinigipit? Ang sabi niya, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihiyan. At ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ititigil ba natin ang pag-awit ng mga pagpupuri sa Diyos dahil sa panggigipit at pag-aapi sa atin? Hindi. Ang sabi po sa awit 34:1, I will never stop singing His praises. Ano po ang dapat nating sabihin sa Diyos ngayon? Sa ating pagsamba, mga kapatid, bago tayo magsagawa ng sama-samang panalangin, ano ang dapat nating buong pananalig na ipahayag sa Diyos? Bunga po ng ating pananampalataya at pananalig. Sabihin po natin, ipinahayag ng isang lingkod ng Diyos sa awit 63. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangat. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, Ika'y aking mapagmasdan at ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Sana mga kapatid, sa ating mga pagsamba ay mamalagi ang kasabikan
sa pagpupuri sa Diyos. Lagi nating kasabikan ang bawat pagdalo natin sa mga pagsamba. Lagi nating hanapin ang Diyos upang siya naman ay laging maawa na tayo tanggapin at lagi tayong pagpalain. Wala naman tayong ibang inaasahan na mga kapatid, kundi ang Diyos lang sa ating abang kalagayan. Walang ibang maaaring umunawa at pagmamalasakit sa atin, kundi ang Diyos lang. Kaya lagi nating tiyakin sa ating buhay araw-araw na nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. At kailanman ay huwag nating pababayaan ang mga pagsamba. Alina kayo mga kapatid, lumapit na tayo sa Diyos. Sabihin na ninyo sa Kanya ang inyong pangangailangan. Sabihin ninyo sa Kanya ang nagpapahirap ng inyong kalooban. Sa panig ng mga magulang ay maghabilin tayo sa Ama patungkol sa ating pamilya. Patuloy na tayong kabayan at patnubayan hanggang sa tayo makarating sa piling niya sa bayang banal at tanggapin natin ang kalwalhati ang kanyang ipinangako. Tumayo kayo mga kapatid na tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po Ama ng napakarami sa iyo. Sa kabila ng aming amang kalagayan, nananatili sa amin ang pananampalataya. Nagsisikap na magpatuloy sa kabila ng maraming tiisin sa buhay. Nagsisikap na mabuhay na kalugod-lugod sa iyong paningin. Habang binabaka namin ang maraming mga pagsubok, buong tiyaga namin hinihintay ang araw na iyong ipinangako na isasaayos mong muli ang lahat ng bagay. Ngunit Ama, may mga pagkakataon dumarating sa buhay namin ang mga panghihina. Lalo na pagka nagugunita namin ang mga nagdaang panahon na kami ay payapat maligaya at tumutupad ng aming tungkulin. Lalo na sa panahon ng pagsamba sa loob ng gusaling sambahan na ngayon ay hindi namin nagagawa. Nagdurugo ang aming mga puso. Pagka nagugunita namin ang mga panahong yun, salamat Ama sa pag-alalay mo sa amin. Hanggang ngayon nakapananatili kami sa paglilingkod sa iyo. Nagsisika pa rin na magpatuloy sa kabila ng mabagsik na pag-uusig. Lumalaban kami para kami ay magpatuloy at huwag maiwan sa daan ng paglalakbay. Nakatuon ang aming paningin sa iyong mga pangako. Ang kalwalati ang siya sa amin pagdating ng panahon. Yun ang nagbibigay lakas sa amin para kami magpatuloy. Kahit kung minsan ay nahihirapan. Salamat ng marami Ama may ganitong mga pagsamba. Tinuturuan mo kami ng dapat naming gawin. Pinalalakas mo ang aming mga loob. Pinangungunahan ang aming mga puso. Bahala ka na sa iyong mga anak. Nangangako naman kami sa iyo. Hindi kami tuurong, hindi kami tatalikod. Makikipagbaka kami ng mabuting pakikipagbaka. Gagawin namin ang aming buong makakaya upang maingatan ang pananampalataya. Huwag mo lamang kaming pababayaan. Pag nakikita mo na kaming nahihirapan at pagka kami tumatawag na sa iyo,
Pag narinig mo ang daing ng aming mga puso, mula sa langit na iyong tahanan, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Basbasan mo kaming lahat. Pagpalain mo kami. Tulungan mo po kaming maitaguyod namin ang aming pagkaiglesia ni Kristo hanggang wakas. Sa panig naming mga magulang, laman ng aming panalangin ang aming mga anak. Huwag mo silang pababayaan sa kanilang pakikipagbaka sa mundong ito. Lagi mo silang alalayan at palagpasin. Tulungan mo po na kasama namin sila. Makasama namin sila sa pagtatamo ng kalwalatiang iyong ipinangako. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Maawa ka sa amin, Panginoon. Alalayan mo kami araw-araw. Pag nakikita mo kaming nalulungkot, alimin mo kami. Pagka kami nangihina, palakasin mo kami. Ang mga may sakit, magalingin mo, Panginoon. Maawa ka sa amin lahat. Patuloy naming maitaguyod ang aming kahalalan. Buong tiyaga naming hintayin ang araw ng iyong iglesia ay makabalik sa kanyang kalwalatian na pinamamahalaan ng matuwid at makatarungang tagapamahalang pinatutupad ng buong kapangyarihan at buong giting ang iyong mga salita para sa lalong ikaniningning ng iyong iglesia upang mahandang lubos sa araw ng pagliligtas. Ama namin Diyos, hindi namin nalilimot idalangin ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo kasama ng marami pa naming mga kapatid na hanggang ngayon ay nagtatago dahil sa tindi ng pag-uusig. Huwag mo silang pamabayaan, ingatan mo sila saan man naroon. Patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Ang kapatid na Tenny, kung nagkakasakit, pag-agalingin mo po. Bigyan mo pa ng buhay at lakas ang mga nasa bilangguan. Iyagan mo pong makalaya na ang aming mga kapatid at muli na nilang makapiling ang kani-kanyang pamilya. Nananalig kaming lubos, Ama, narinig mong aming mga panalangin. Muli mong binasbasan ang iyong mga anak sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.